Hello Mom and Sir! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, maganda pong pag-usapan pa rin natin itong nagaganap na solo vlog challenge mula po sa Ka-Business Official. Nakakatuwa po kasi itong 3Ms, no? 3Ms na nakikita natin na sama-samang nagwa-vlog dito po sa isa pong channel ng ni Ka-Business, ang Ka-Business Family. Para nga po pala sa hindi pa nakakapag-subscribe, please pakisubscribe po ang isa pa pong channel ng Ka-Business. Ito po yung Ka-Business Family kung saan makakapanood po tayo ng mga good vibes o mga pampag-good vibes po ng mga video. At kadalasan nga po, tulad ng sinabi ko, ang nandyan, ang nagbablog dyan ay ang 3Ms. Ang M ni Buknoy, si Mengay, ang M ni Papaya, ni Boy Papaya, si Junjun, at ang M ni Intoy, si Nika. Ayan. So, ito na nga po, nang nilunsad po ni Ka-Business and Solo Vlog Challenge ay nagkawatak-watak na o nagkahiwalay-hiwalay na ang tatlong ito. Pero, syempre, para lamang ito sa Solo Vlog Challenge ni Ka-Business. So, dito sa tatlong ito, no, nauna na si Nika, sumunod si Junjun, and then panghuli si Mengay. Napakahuhusay naman itong 3Ms na to. Lahat sila, carry nila, kaya nilang dalhin ang pagbablog, kaya nilang mag-solo. Siyempre, hindi man ganun ka perfecto pa dahil nagsisimula pa lang, pero as the beginners, magagaling naman sila. Lalo pang gagaling yan kapag nasanay na ng nasanay. Sa tatlo mga ka-business, may mga kanya-kanya silang kahinaan, may kanya-kanya silang kalakasan. Pero hindi natin masyadong pakatutukan ng kahinaan since mga nagsisimula pa lang naman yan di ba? Kung baga sa mga junior, mga baby pa lamang sila. Kay Nika, ang nagustuhan ko sa kanya, yung pagiging parang napaka-artist niya sa camera, napaka-natural niya, ganyan, no? Cool, sabi nga, no? Cool na cool si Nika. Si Junjun naman, ang nagustuhan ko sa kanya, yung flow ng kanyang pagtatanong, yung dire-diretso siya, no? Magaling siya mag-follow up ng mga questions, hindi siya nauubusan ng sasabihin. Maganda siya magdala ng conversation. Pagdating naman kay Mengay, maganda yung yung ang tawag dito, yung parang tone ba yung tawag doon? Yung tone ng boses niya, kumbaga sa buo, malinaw ang pagsasalita niya. At ang isa pang kahanga-hanga kay Mengay, sa kabila ng siya ikagampan or buntis siya, sa init ng araw, talagang tinanggap niya yung hamon o yung challenge at nadala naman niya, di ba? Hindi niya inalintana yung bigat ng kanyang dinadala, no? And alam naman natin na mainit nung sa pagbablog niya, sabi niya mga bandang 9, pero mainit na nun, di ba? And syempre pagkabuntis ka, gutumin ka, ang napili niya pang tulungan nagtitinda ng ice drop, so lakad ng lakad yan. Syempre sinasabayan yan ni Mengay. Kaya kahanga-hanga rin yung katatagan at pagiging matibay ni Mengay. Dito sa tatlo, ang mga beneficiary nila pare-parehong senior at pare-parehong karapat-dapat. Pero alam niyo po mga ka-business, dun sa tatlong natulungan, parang ewan ko po parang may kirot sa puso ko yung natulungan ni Mengay. Para bang although lahat naman sila deserving, tulad ng sinabi ko, parang may awa akong naramdaman dito kay tatay. Nakalimutan ko yung name na nitong tinutulungan ni Mengay. No? Yung nagtitinda ng ice drop. Ewan ko po ba? But anyway, tulad po ng sinabi natin kanina, lahat naman po ay mahuhusay, lahat naman po ay deserving. So, kayo po mga ka-business, inyong panonood, sino po ang bet nyo sa tatlong M's na to? Nika ba, Junjun, or Mengay? So, good luck sa 3M's at sa lahat po ng mga kagwangs na tumanggap ng hamon dito sa Solo Vlog Challenge ng Ka-Business Official. Muli po, lahat po sana ay panoorin natin dahil hindi po birong hirap ang sinakripisyo ng mga kagwangs na ito.
So, ngayon pa lang muli at muli, congratulations sa lahat ng mga kasali. Sa mga kagwangs, congratulations muli. At mga ka-business, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Hanggang sa muli po, ingat po tayong lahat and God bless.